So hello everyone, so we are here in Shrine Capas Tarlac. So ito po yung mga kasama ko. So let's go! So hello everyone, so nandito tayo ngayon sa Capas National Shrine. So isa ito sa pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. At dito natin mas maintindihan ang mga pinagdaanan ng ating mga sundalo noong World War II. So samahan nyo kami habang ine-explore natin ang buong shrine. Malalaman natin ang history behind the Death March at bakit napakahalaga ng lugar na to para sa freedom at sacrifices ng mga Filipino at American soldier. So bago namin ipakita ang iba't ibang bahagi ng National Shrine, quick throwback muna tayo. So noong World War II, dito dinala ang libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano matapos ang Bataan Death March. Pagod, gutom at halos walang pahinga. So marami sa kanila ang hindi nakakasurvive, kaya ang lugar na ito ay naging saksi sa matinding hirap at sakripisyo ng ating mga bayani. So, samahan nyo kami habang papalapit dito sa Capas National Shrine. So, kung makikita nyo sa likod namin ay may malaking parang lapis. So, ito ang obelisk. This pencil is tall and simple in appearance, yet it carries a deep meaning. It stands as a symbol of the sacrifice, courage, and dedication of the soldiers during the Bataan Death March. As we look at it, we can feel the weight of the history it represents. So habang naglalakad tayo dito, makikita natin kung paano pinapanangalagaan ng shrine ang alaala ng mga sundalo. Paalaala ito sa atin ng kahalagahan ng kasaysayan at ng sakripisyong ginawa para sa kalayaan natin. So, makikita nyo, merong boxcar dito sa likod ko. Ang boxcar, ito po yung ginamit noong Bataan Death March para dalhin po yung mga sundalo patungo po sa Camp O'Donnell, siksikan at walang pagkain at walang tubig. So, that's the end of our vlog, guys. So, goodbye, guys! Bye! Behind this. Yan po. Wala kaming kain. Halaga ng Ulit. Meron lang ako. Okay. Lang.